Andito tayo sa napakagalagang bahagi po sa ating pananambahan, mga minamahal. Ihanda po natin ating sarili sa pagkinig sa salita ng Diyos. Ibigay po natin ang buong pagkakataon, our beloved ordained preacher, Brother Joshua Galarosa. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Perpit Iyas. Hallelujah. Sa pagkakataon ito, tayo po ay mandalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dakila namin Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat ang banal sa pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon sa Kristo at taga Nazareth. Narito kami pinakamahal namin, Panginoon, papaabot ng walang pag-upuri, kapasalamat sa paglangis mo sa bawat yung tunayang panambahan sa araw ito at lalong-lalo ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At sa pagkataong ito, mahal na Panginoon, muli marapatin mo ibang lingkod na iyong salita ito ay aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan na ito maging kabusugan na kayong mga nagugutom na kaluluwa. Patid mo na siya na wala akong magagawa, O Diyos. Dalangin ang aming beloved, praise the Lord. Beloved Pastor, beloved Mama There, the beloved Almeida family, malapay no, langisin mo yung salita, may abang lingkod. Ikaw ang magbigay ng kabusugan sa mga anak, sa mga spiritual na bagay. Alisin mo mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, child of the powers of darkness, I command you out, be prison, I bind you by the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay patuloy mga minamahal sa ating panambahan sa araw na ito. First and foremost, the highest praise, glory, and honor is giving and worship to our loving God, our great God, that there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, and the Creator of the universe. Ating palapakan ang ating pinakamalapay na sus mga minamahal. I give the honor and speak to our beloved parents in the Lord who remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved normal evangelist, Pastor With Almada, the man of God, the prophet of our loving God, our beloved normal assistant Pastor Lynn Almeda, beloved Mama There. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, ordained preacher, and beloved workers, and all of you, beloved brethren, a pleasant afternoon to everyone. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga umantabay, ating mga viewers dito sa Central Visayas, dito sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga inumahal. At atin na pong buksan, mga inumahal, ang ating banal na kasulatan. Praise the Lord. Dito po tayo sa Romans chapter 14, verse 19. From the Epistle of Paul to the Romans, chapter 14, verse 19. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify one another. Dito po sa sulat ng Efeso, Kapitulo 4, ang talatay 19. Na sila sa pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakliman. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 4, ang talatay 14, 19. Romans chapter 14, verse 19. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 14, ang talatay 19. Kaya nga sundin ang mga bagay na makapayapa at ang mga bagay na makakapagpapatibay sa isa't isa. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na sus. Ating buong pamagatan, mga minamahal ating pag-aralan sa araw na ito. Itong tinatawag na let us pursue the things which make for peace and the building up of one another. Amen.
Sundin ang mga bagay na makapagpapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. He is not, our God is not the author of confusion, but He is the author of peace. And He is the Prince of Peace. Amen. Kaya, ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kaya sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Sundin, gawin, mga minamahal, ang mga bagay na makapagpapayapa. Hindi yung magdudulot ng kaguluhan, ng division, ng pagkakawatak-watak, kundi yung makapagpapayapa at makapagpapatibay sa bawat isa. Sa lahat ng mga anak ng Diyos, palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ano yung makapagpapayapa at makapagpapatibay? Yung dapat yun yung dapat gagawin ng mga Kristiyano. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pagpapatibay sa isa't isa o tinatawag na edification. Ang pagpapatibay o edification ay nangangahulugang pagtulong sa kapwa upang mas mapalapit sila sa Diyos at mas tumatag ang kanilang pananampalataya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Amen? Hindi para sa ikadadapa, mga minamahal, kundi para sa ikatitibay. Amen. Ibig sabihin na atin pong ini-encourage ang ating mga kapatiran, ang bawat isa, bawat mga mananampalataya, mga minamahal, palapakan natin ang ating babae na Diyos. Amen. Kaya nga, ang ating malapay noon ay naglagay sa iglesia itong tinatawag na prophets. God put to the church prophets and some evangelists and some pastors and teachers. For what? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amen. Basahin po natin may sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. From the Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 4, verse 11 to 12. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Dito po sa akda ng Epeso, Kapitulo 4, ang talatay 11 hanggang 12. Sa 11, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang mga iba ay propeta, at ang mga iba ay ebanghilista, at ang mga iba ay pastor at mga guro. Sa 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So yun pala ang purpose ng ating pinakamalapay noon. Naglagay siya sa iglesia ng propeta, ebanghilista, guro, amen, apostol, amen, para sa ikasasakdal ng mga mananampalataya at hindi para sa ikapanghihina. Amen? Kundi may mal para sa ikatitibay ng lawas ni Kristo. For the edifying of the body of Christ. Amen. Yung pala ang dahilan, mga minamahal. Yung pala ang purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating babait na Diyos.
Siyempre, pagka yung tayo ay na-encourage tayo, mga minamahal, amen, napapakinggan natin yung mga gawa ng malapay noon, mga kamangha-mangha gawa ng ating pinakamalapay noon. Hindi bababa yung ating pananampalataya, hindi tayo manghihina, kundi titibay yung ating pananampalataya. Amen. Magiging masigla tayo. Magiging matapang tayo sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya nga, mga minamahal dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ating mapakinggan, mga minamahal, yung mga patutuo ng ating mga kapatiran, katulad kanina, mga minamahal na may makaramdaman ng araw, ang ating magbuhay noon, mga minamahal, puno ng karamdaman. Kumbaga, tayo ay kinakawawa ng gawa ng kaaway ng araw, nung wala pa tayo sa mahal na Panginoon. Pero makikita po natin ang kaibahan, ang kabutihan ng Diyos, ngayon na tayo ay napadako sa gawang ito. Ano ang kaibahan at ano ang naging resulta? Amen. Dito tayo pinagpala. Dito gumaling ang ating makaramdaman. Amen. Yung sakit na kitong na, sabi pa ng ating mga kapatid, nung araw, yung mga kutsara, mga damit niya, ito ay in-isolate na. Kasi yung kanyang loved ones, takot na baka mahawaan ng sakit na kitong o sangla, leprosy. Kitong ba naman, kinatatakutan, di ba? Nakakahawa ng sakit at walang kagalingan. Walang doktor na makapagpapagaling. Hallelujah. Pero gaano kabuti ng ating mabait na Diyos. Amen. Sa kanyang pagdalo rito, after receive the water baptism in Jesus' name, sa kanyang patuloy na pagdalo, ang sakit na kitong na nakakahawa, sangla o leprosy, walang ginamit na anumang mga medisina. Amen. Kundi sa magitan ng pananampalataya sa ating pinakamalapay noon. Ang sakit na kitong sangla, leprosy, ito ay pinagaling ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ang ating mabay na Diyos. Nakapagpapatibay ng ating pananampalataya. Nakapagpapatatag ng ating pananampalataya. Nagbibigay sa atin ng katapangan sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen. At nalalaman natin at napapatunayan natin, mga minamahal, na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, ang Diyos noon, hanggang sa mga oras na ito, ay ganon pa rin ang kanyang kapangyarihan na meron siya, hindi kumukupas, nananatili hanggang sa walang hanggang. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, kasama natin ang ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya iyan ang purpose ng ating pinakamalapay noon. Amen. Naglagay sa iglesia ng mga mangaral, ebangelista, guro, mga apostles, amen, prophets, para ano? For the perfecting of the saints, for the edifying of the body of Christ. Para sa ikatitibay ng katawan, ng lawas ni Kristo, ng katawan ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Tayo yun, mga minamahal. Amen. Hallelujah. We are one in the body of Christ. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ganon tayo kahalaga, mga minamahal, sa paningin ng malapay noon. Ang bawat isa sa atin, bawat mananampalataya. Amen. Bawat kaluluwa, ikaw at ako, tayo ay equal sa harapan ng malapay noon. Pantay-pantay tayo sa harapan ng malapay noon. Amen. Mahalaga